Anong mangyayari kung ang pag-ibig ng isang nilalang ay hindi marunong kumawala? Sa bayan ng Santa Lucia sa Quezon, may isang gubat na hindi basta dinaraanan, hindi tinatawanan, isang lugar na binibigkas lamang sa bulong. Gubat ng sinukuan. Sagrado, sabi ng matatanda, pero ang mas tahimik nilang dagdag, delikado. Ang hangin sa paligid nito ay parang may bigat. Mainit na malamig, laging may dalang amoy na nabubulok na dahon at tuyong dugo. Lahat ay may sariling kwento, bata man o matanda. Mula sa mga kanto ng tindahan, sa ilalim ng poste ng ilaw, o sa harap ng simbahan, palagi may kinukwento. Mga nawawala, mga boses sa dilim, mga mata sa kakahuyan na nakatitig mula sa kung saan. Iilan lang ang naniniwala. Isa na rito si Andrea Reyes, 25 taong gulang, dokumentarista mula sa Maynila. Palaban at palaging gutom sa katotohanan. May dalang kamera, ilang baterya, at kagustuhang pasikatin ang kanyang indie horror docufilm. Ang paanyaya ay galing sa kanyang lola, si Nay Minda, isang matandang babae na may mga mata laging nakabantay sa bintana tuwing dapit hapon. Isang gabi, bago siya umalis, binigkas ni Nay Minda ang kanyang paalala, halos pabulong, parang may takot at baka may ibang makarinig. Huwag kang papasok sa gubat ng sinukuan ng mag-isa, lalo na iwasan mo magpagabi. Ngunit, gaya ng karaniwang mga taga-syudad, tinawanan lang ito ni Andrea. Hahaha, ano mat lang yun? Luma na yan. Sabi niya, sabay bit-bit sa kamera at kagustuhang patunayan na ang lahat ng ito ay katang-isip lamang. Ang kulit ni Andrea no? Parang ikaw lang. Joke! So sa bago pa lang dyan, baka pa subscribe naman, like and share. Kinabukasan, sa ilalim ng langit na walang ulap, ngunit tila mabigat, pumasok siya sa gubat. Ang mga punong matanda na sa panahon ay umuko sa kanyang daraanan na parang nagbababala. Nakabukas ang kamera. May bit-bit na flashlight at tinapay. Nakasuot siya ng itim. Pumasok siya sa gubat nang siya lang mag-isa. Naglalakad siya paloob ng gubat habang nagbablog. Hi guys! Narito tayo ngayon sa Sinukuan Forest. Sabi ng mga matatanda, may engkanto raw dito. Tingnan natin kung may katotohanan na ang mga kwento nila. Pero habang lumalalim ang hakbang, ang liwanag sa paligid ay tila binubura. Hindi ng anino kundi ng presensya. Ang mga dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay tangi lang naririnig. Wala ring ibon, wala rin ni isang kuliglig. Ang hangin ay naging parang pader, makapal, nakadikit sa balat, at para may humihinga sa tabi mo. Isang lagaslas ng dahon, isang kaluskos sa likod. Sinulya pa niya ang cellphone. Wala nang signal.
Nang lumingon siya, ang pinanggalingang daan ay nilamon na ng dilim at sanga. Ang gubat ay hindi lang basta gubat. Isa itong bibig na unti-unting humanganga. At doon, nagsimula ang katahimikang hindi niya maintindihan. Hindi ito simpleng walang tunog. Ito ay katahimikang may laman. Parang pinapakinggan siya pabalik. Hello sa mga tagapakinig. Maaari bang palike, subscribe, share, and comment sa ating video. Salamat! Mula sa ilalim ng malaking puno ng balete, uling na ang mga ugat, ay nakalitaw at waring gumagapang sa lupa. May isang anino, hindi kumikibo, hindi gumagalaw, pero nagmamasid. Hindi ito hayop, hindi rin ito tao. Si Amon, isang nilalang, isang pinakamatandang engkanto na naninirahan sa gubat. Isang kapre, tagapagbantay ng kagubatan. 50 taon na ang lumipas matapos puksain ng mga taga-baryo ang dati niyang sinisintang diwata na minsang minahal niya. Simula noon, katahimikan ang naging kanlungan niya hanggang sa marinig niya ang tunog ng mga yabag, mabilis, magaan, buhay. Sa unang sulyap pa lamang kay Andrea, tumibok ang kanyang pusong bato. Sa unang aninag ng liwanag sa mukha ng dalaga na pumasok sa kanyang nasasakupan, tila may pumipintig sa pusong matagal na nang binalot ng puot. Si Andrea, buhok na mahaba, mata na hindi sumusuko sa dilim, at tinig na parang hindi sanay sa takot. Hindi tulad ng iba, hindi natatakot. Maganda, maalindog, matapang. Hindi lumilingon, pero naramdaman niya ito. May kaluskos na walang pinagmulan. May hangin na malamig pero hindi gumagalaw. At sa ilalim ng kanyang batok, may gumagapang na pakiramdam na parang may matang hindi kumukurap sa kanya. Tapos ay dumating ang tinig, hindi mula sa paligid, kundi sa loob mismo ng kanyang ulo. Huwag ka nang bumalik. Dito ka na lang. Humigpit ang hawak niya sa kamera. Ang liwanag mula sa flashlight ay nagsimulang mag-flicker. Sa paligid niya, may unti-unting bumabalot na usok. Itim, makapal, at mabagal ang galaw na tila may sariling isip. Unay, hugis ulap, pagkatapos ay naging mas malinaw, mga daliri, balikat, isang aninong may katawan. Tabako, nagbabaga, pula ang baga at ang mga mata. At sa unti-unting pagsingaw ng dilim, lumitaw siya. Isang nilalang na kasing laki ng 2 punong kahoy. Ang balat ay parang pinatigas na abo at sa bawat hakbang, ang lupa ay tila umiilag. Sa pagitan ng mga labi, may baga ng tabako na tila hindi nauubos. Umuusok, kumikislap, humihinga. At sa kanyang titig, wala ang galit, wala ring awa. Ang naroon ay pag-aangkin. Sa halip na tumakbo o sumigaw, nabalot si Andrea sa katahimikan. Ang katawan niya ay bumigay,
at ang huling nakita ng kanyang mga mata ay ang usok na bumabalot sa figura ng nilalang. Pagkamulat niya, hindi na siya nasa gubat. Nakahiga siya sa gitna ng isang bukirin. Ngunit hindi ito ordinaryong taniman. Ang lupa ay hindi kayumanggi, kundi kulay abo. Parang pinulbos na uling. Walang araw sa langit, sapagkat wala ring langit. Tanging makapal na ulap ng anino ang bumabalot sa itaas. Palaging madilim, palaging nagbabadya ng bagyo, hindi dumadating. Ang mga damo sa paligid ay gumagalaw nang wala namang hangin. Tila may mga bulong na dumaraan sa pagitan ng mga sanga. Mula sa likuran, lumapit si Amon, ang kapre. Tahimik, mabigat ang mga hakbang na parang sinasakal ng bawat yapak ang lupa. Sa kanyang kamay, may dalang bungkos ng mga ligaw na bulaklak. Itim ang mga taludot, parang nasunog, pero sariwa pa rin. Sa kabilang kamay, isang tsaa ng tasa. Umuusok pa. Amoy nito'y mapakla, halong dahon at abo. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa tabi ni Andrea. Inilapag ang mga dala sa paanan ng dalaga. Hindi siya gumalaw pa. Hindi siya lumapit, pero hindi rin siya lumayo. Wala siyang galit. Wala ring awa. Wala ring paalam. Mula noon, sa bawat pagdapo ng dilim, bumabalik si Amon. Tahimik pa rin, pero laging may dalang usok. Sa bawat ulap na lumalabas sa kanyang mga nagbabagang tabako, may mga larawan. Hindi basta usok, kundi mga aninong gumagalaw. Mga eksenang parang panaginip, pero mas totoo sa alaala. Mga mukha ng mga nawala. Mga mata ng mga sumuko. Isang diwata na susunog. Isang batang umiiyak sa ilalim ng punso. At ngayon, isang babae, si Andrea. Lumipas ang mga gabi na walang bilang, at sa katahimikang iyon, may unti-unting nagbabago. Hindi tumatanda si Andrea. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon, ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Itutuloy ko na lang ang kwento sa susunod. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kalbabalaghan.